Welcome back again to Brayla's channel. Nagbabalik po tayong muli para sa isa na namang informative videos na para po sa inyo. Para sa lahat ng indigent senior citizens na dating beneficiary ng social pension. Bakit ka nga ba natanggal sa social pension beneficiary? Tama ba o mali na natanggal ka? Nais mo bang makabalik muli bilang beneficiary ng social pension? Kung paano makakabalik at ano-ano ba ang dahilan bakit ka natanggal ay yan po ang ating ibabahagi ngayon. But before po tayo mag-start sa ating topic, kung bago ka pa lang sa aking channel, please do kindly subscribe, like, and share na din sa ating mga kaibigan, kaanak o kapwa po natin pensioners. At please do share na din sa ating mga social media accounts para mas marami pa ang makaalam. With no further ado, let's begin na po sa ating topic. Breaking news. Dapat alam mo to. Natanggal ka ba sa listahan ng qualified beneficiaries ng social pension? Paano kaya makakabalik? At dahilan ng pagkakatanggal. Tara alamin natin. Para po sa lahat ng indigent senior citizens na dating tumatanggap ng buwanang 1,000 pesos National Social Pension. Kabilang ka ba sa mga natanggal na beneficiary dahil sa ibang mga kadahilanan? O bigla ka na lang nawala sa listahan? Paano nga kaya makakabalik muli sa social pension beneficiary ng gobyerno? At first, ano nga ba ang tinatawag na delisted beneficiaries? Ang isang delisted beneficiary ay mga indigent senior citizens na tinanggal sa master list ng DSWD for National Social Pension Beneficiaries dahil sa mga kadahilanan. Samantalang ang mga waitlisted beneficiaries ay sila naman ang mga qualified indigent senior citizens na nasa holding list at hindi pa nakakatanggap ng social pension dahil wala pang pondo na nakalaan para sa kanila. At ang mga replacement beneficiaries naman ay sila ang mga indigent senior citizens na nagmula sa listahan ng waitlisted beneficiaries at nabigyan ng pagkakataon para makapasok sa official master list ng DSWD. Once nagkaroon ng delisting ng beneficiary o may natanggal sa beneficiary, ang DSWD ay kukuha ng replacement beneficiary na ipapalit sa natanggal at kukunin po ito sa mga waitlisted beneficiaries na nasa holding lists. At dahil marami ang nasa waiting list ay magkakaroon ng priority list criteria at guiding points para mapili ang magiging official replacement sa natanggal na beneficiary. Makikita niyo po dito na mas priority nila ang mga nasa health condition o yung mga waitlisted na may sakit o may malubhang karamdaman, next ang economic status o walang natatanggap na financial support mula sa kaanak. At next priority na lang ang edad at ang living condition. Ano nga ba ang mga dahilan bakit natatanggal sa social pension ang isang beneficiary? Isa-isahin po natin ang mga posibleng dahilan kung bakit natanggal po kayo sa listahan ng beneficiaries. Una, dahil sa pagkakamatay ng isang beneficiary. Pangalawa, maaaring may natatanggap ka na S o GSAS or iba pang pension. Pangatlo, maaari naman na may regular kang income or may suporta kang natatanggap mula sa iyong mga kaanak. Pang-apat, posible din na dahil sa pagkakalipat ng tirahan, maaari kasing lumipat ka ng tirahan without proper coordination sa iyong OSCA office or sa DSWD. Panglimang kadahilanan kung bakit ka natanggal, ay maaaring hindi ka na malocate o hindi ka makita sa iyong tirahan during the home visit validation ng DSWD representative. Dapat ay may kaanak po tayo o kapitbahay na magsasabi sa kanila kung nasaan po tayo to avoid delisyon. Pang-anim na dahilan ay maaari naman na hindi ka sumisipot o hindi mo nakukuha ang iyong social pension during 2 consecutive payout. Kung sakali po na nasa ibang lugar po kayo, ay maaari po tayong mag-iwan lagi ng authorization letter para sa ating kaanak para sila na lang ang kukuha ng iyong pension once nagkaroon po ng payout. Ito ang madalas na nagiging causes kaya natatanggal ang isang beneficiary. At iba pang case-to-case basis scenarios na pwedeng maging basehan ng DSWD para tanggalin ka sa listahan. Kaya maging maingat po tayo sa ating slot at huwag po nating hayaan na tayo ay matanggal sa listahan dahil napakarami po ang naghihintay na papalit po sa atin, kaya't mahihirapan na po tayong makabalik muli. Para sa mga natanggal, maaari pa bang makabalik ang isang natanggal na beneficiary ng social pension? Ang sagot po dyan ay at hindi. Nakadepende po ito sa inyong gagawing pag-reapply muli. Kung sa tingin nyo ay may pagkakamali o hindi makatarungan ang ginawang pagtanggal sa inyo sa listahan ng mga beneficiaries, ay maaari po kayong mag-file ng complaint or grievance report para makabalik po kayong muli at makatanggap muli ng buwanang pensyon.
Subalit hindi po ito magiging madali kaya kakailanganin niyo po ng mahabang pasensya at paghihintay. Reinstatement of the listed beneficiary o pagkakabalik sa lists of beneficiary. Ganito po ang dapat niyong gawin. Kailangan niyo pong mag-file ng grievance request or personally na magpunta sa inyong OSCA office or sa nearest DSWD office. Once na ipasa niyo na po ang inyong grievance request ay muli po itong sasailalim sa evaluation process. Ang Local Social Welfare and Development Office or Department of Social Welfare and Development Field Office shall attest all the criteria kung pasok po kayong muli sa qualification requirements through the assistance of your OSCA office and barangay. Kung may mga evidences po tayo to proof of our legality bilang isang qualified beneficiary, ay dalhin po natin o i-print at isubmit kasama ng grievance report. Makakatulong po ito para mapadali ang pag-evaluate sa ating at makabalik po tayong muli sa beneficiaries ng social pension. Subalit kung natanggal ka dahil sa iyong kapabayaan o sadyang may income o may suportang natatanggap, ay mahihirapan po tayong makabalik muli. Kadalasan ng kapwa natin pensioners ang nagre-report kung kaya't natatanggal tayo sa listahan o minsan ay na-ignore na natin ang ating obligasyon during the payout and validation process. Kaya't sa mga existing social pension beneficiaries na tumatanggap ngayon ng buwan ng 1,000 pesos ay maging responsible po tayo sa mga ginaganap na payout at validation schedule dahil napakahirap pong makabalik muli. Manatili po tayong maging updated at well-coordinated sa ating OSCA office para makaiwas po tayo sa any problems occurs or any scenarios. Naway nakatulong po ang ating ibinahagi ngayong araw para sa lahat ng ating mga existing beneficiaries at maging sa lahat din ng delisted o natanggal na social pension beneficiaries. Para sa mga may katanungan o hinaing sa kanilang social pension o sa status ng kanilang application at iba pang benepisyo, ay maaari po tayong makipag-ugnayan sa ating mga barangay o sa mismong OSCA office para sa agarang kasagutan. Marami pong salamat and God bless everyone.